And this is our special episode 3599 35 I 3600 and 3601. Okay. Alamin natin, 'di ba? Ano ba yung mga posibleng mga opportunities natin ngayon, no? Wednesday, which is kung naaalala ninyo, September 11, yung Twin Tower ng US, the anniversary, 'di ba? So, ito 'yon. Kuha tayo dito ng tatlo ulit kung ano yung mga mensahe ng mundo, no? Pangkalawakan. Una, distant thunder. Ay, Diyos ko, ibig sabihin may kaaway ka, nasa malayo. Pangalawa, navigating by the stars. Diyos ko, hulihin mo. Pangatlo, reaching your reaching your destination. Ay ngayon, tignan mo. Ito, 'di ba? Kung naaalala nyo kanina, panoorin nyo yung daily episode. Kasi sinasabi doon sa first card, self-reliance. And then dito naman, yung first card naman dito is distant thunder. So, ibig sabihin, yung distant thunder is, i-clear mo lahat ng mga problema mo sa sarili mo. Tapos, yung pangalawa, doon sa daily is the prosperity. 'Di ba? Para makamtan mo yung prosperity sa buhay mo, kailangan mong hanapin ang talagang daan para sa sarili mong journey. At sundan mo, 'di ba? Kung ano yung mga bagay na nagbibigay ng liwanag sa buhay mo, mga bagay na nagpapasaya sa'yo, mga bagay na hilig mo, gusto mo, yun yung sundan mo. Kasi doon ka niya ililid kung saan nandoon yung swerte mo sa buhay. And then, ito yun, yung destination mo, mapupuntahan mo, makakamtan mo, di ba? Tawag doon? You will arrive on the destination where you are in talaga. Ito yung bagay na kung ano man yung talagang swerte mo sa buhay, makakamtan mo, 'di ba? Ito yung power na katumbas niya. So ibig sabihin, hindi mo makukuha lahat ng blessings na para sa iyo unless na kaya mong i-clear ang lahat ng gusot, gulo, problema sa buhay mo. So, once na na-clear mo yung problema mo, ibig sabihin yan, dun mo kapain sa buhay mo, sa isipan mo, sa puso mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Saan ba talaga gusto mong mag-focus? Sa anong profession? Sa anong business? Sa anong priority ang dapat mo bang unahin? 'Di ba? And then you try to navigate within yourself ano ba yung mga posibleng problema na mai-encounter ko habang tinutupad ko ang mga pangarap ko sa buhay. Kasi isa lang naman yung gusto mo, 'di ba? Lakasan yung loob mo, dagdagan yung sipag mo, mag-sinop ka, and then i-boost mo yung sarili mo to inspire yourself and to reach your own destination in life. Kasi pag ikaw, yung tipo ng tao na wala kang pangarap sa buhay, wala kang drive sa buhay, hindi ka naman magiging successful. Kasi you will never be able to treat yourself or tell anyone that you are successful, pero behind the back, hindi pala sarili mong pagsisikap yung ginagamit mo, kundi pera ng asawa mo, boyfriend mo, ka-live-in mo, kapamilya mo, kapatid mo, kaibigan mo. Kasi yung iba, this is reality, Yung iba kasi, they hunt for wealth using, ganun, para maka-shortcut sila sa buhay nila. And then, they will treat themselves as successful person. No, you're not. Because the only way to treat yourself na maging successful ka is ikaw mismo naghirap, nagpagod, nagtiis, nagtipid, ganun. No? So, hindi ka magiging successful sa paghihirap at sa pera at sa sources ng ibang tao. You will only be guided and you will be only scored ni universe and ni God base sa kakayanan mo. So, halimbawa, 10, 15 years ka nang successful sa tingin mo, Pero, alam ng Diyos na hindi ikaw yung nagpagod, hindi ikaw yung naghahanap ng pera.
Pag yung naghahanap ng pera mawala, tapos lahat mawawala kasi hindi ka sanay magpagod ng trabaho eh. Hindi ka sanay magbayad ng bills. Hindi ka sanay na ikaw yung namamalengke. Sanay ka na may driver ka, may helper ka, may maid ka, lahat-lahat, 'di ba? And then once that breadwinner of yours or that financier of yours nawala, paano ka? 'Di ba? Yan yung ilalagay mo sa punto ngayon. Huwag ka nang magdalawang isip pa. Kung meron kang barang kulam sumpa at gayuma, ipatanggal mo. Para maiayos mo ang buhay mo at makakamtan mo or makikita mo yung the one mo or malalaman mo kung yung kasama mo ba yan ba talaga yung soulmate mo o hindi. 'Di ba? Para hindi ka na magsayang, hindi ka na rin mag-expect. Kasi impractical na mag-i-stay ka sa isang relasyon, sa isang sitwasyon, sa isang tao na hindi ka naman binibigyan ng halaga. Hindi naman maganda yung magsasama kayo, bahala na kung hindi ka re-respetuhin. Hindi ganun. Kasi hindi ka magiging mahal ng isang tao kung hindi ka nire-respeto. Ito yun ito yun. Related yan dito. So, again, yung special episode na advice, i-clear mo muna ang buhay mo. Tapos hanapin mo kung saan talaga papunta yung takbo ng isipan mo at puso mo na dapat naka-align para ma-reach mo yung goal mo and your target. Kasi wala naman yatang tao na nangangarap na mawasak ang buhay niya or makawasak siya ng pamilya or makawasak siya ng ibang tao. Tanging yung gusto lang niya is makamtan, masubukan, matikman man lang, 'di ba? Yung magandang buhay, yung mahalin ka, tanggapin ka, yung ano pa ba? Ito yung kasi yung mga mga convo ng mga clients ko na nagpaparitual. Alam nyo, yung pinakamahirap kunin or makuha is yung mga simpleng bagay. Katulad ng matanggap ka ng biyenan mo, matanggap ka ng in-laws mo, 'di ba? Sister, brother-in-laws mo. And matanggap halimbawa kung single parent ka, matanggap nila pati anak mo. Ganun. Ganun kasimple pero mahirap makuha ang approval. Tapos ano pa ba? Ito pa isa. Kung lalaki, kung yung mas malaki yung income ni babae kaysa lalaki, natatamaan yung ego and pride ni lalaki. Kung si lalaki naman ang mas malaki ang sahod, gusto niya housewife si babae. And then, pag na-short sa expenses, sisisihin si wife kasi hindi siya naghahanap ng pera. Which is from the very beginning, si husband ang may sabi, huwag kang magtrabaho, ako bahala. Diba? May mga ganong senaryo. Pero, yung biglaang nawala sa iyo mahal mo, biglaang nawala mga gamit mo, yaman mo, ibig sabihin pinaritual ka ng kalaban mo, pinaritual ka ng karibal mo, pinaritual ka ng mga tao na natapunan mo ng hindi maganda na salita. So kahit sabihin mo na hindi mo sinabi sa kanila directly or in front of them, pero nasa puso't isipan mo, na galit ka at nanggagalaiti ka na, nararamdaman pa rin yun ng vibrations, ng energy, at lalong-lalo na ni God and the universe itself. So, dun ka pa rin natatamaan ng bad karma. 'Di ba? So, aminin mo man o hindi, sabihin mo wala kang kalaban, wala kang kaaway. Pero deep inside, you have that grudge towards other people that sometimes your heart and soul, your mind, wished na sana ganito mangyari sa'yo kasi hindi ka nagbayad. Sana ganitong mangyari sa pamilya mo kasi ginanito mo ako. 'Di ba? But that was done by heart and mind alone. Hindi mo sinabi in person and you have never been vocal to other party. Pero andyan kasi yung Diyos andyan din si universe. And then, ang daming elements of spirits na nakikinig at naririnig ka. Okay? So, proceed tayo sa English episode natin. Maraming salamat po sa suporta. Please do follow, like, and share. The same doon sa other social media platforms ko po. Thank you!